Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 271 hanggang 280. Kabanata 271, nakita mo ba iyon? Atlas Leopold, sino iyan? Kahit sa Five River Province, kung manggahas kang saktan ang aming Calvin, kahit si Augustus ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad. Si Isandro Jackson ay isang overseas Chinese na madalas nakatira sa ibang bansa, kaya hindi niya alam ang sitwasyon sa Five River Province. Palaging gustong ipagmalaki ni Joel Martin ang kanyang mga kaibigan at kaklase, na nag-iwan ng impresyon sa lahat na siya ay makapangyarihan sa lalawigan ng Limang Ilog. Kaya nang banggitin ni Julius Reed na si Eliziero ang kasintahang Atlas Leopold, wala nang pakialam si Isandro Jackson. Posible kayang mas mabigat ang Atlas kaysa kay Joel Martin. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng nasa hapagkainan. Lalo na si Joel Martin. Si Atlas Leopold ay ang direktang tagapagmana ng Leopold family, ang nangunguna sa 4 na batang masters ng Five River Province. At siya, hindi man lang niya may kumpara kay Kwame Potter, ang kinikilalang god sa 4 na young masters. In the end, pamangkin lang siya ng Potter family, not a direct heir at all. Tumigil ka sa pagsasalita. Ngunit para mailigtas ang mukha, hinayla lang ni Joel Martin ang braso ni Isandro, umaasang hindi na niya sasabihin. Gayunpaman, sa mga mata ni Isandro, ang kilos na ito ay tila nagkukunwaring kahinhinan si Joel. Muli siyang tumayo, lumapit kay Eliziero, at sinampal siya ng malakas. Sampal. Sa isang iglap, napawi ang kahihiyang naramdaman mula sa pagsampal kanina. Sa lugar nito ay isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Maliwanag, hindi inaasahan ni Eliz na maglakas loob si Isandro na sampelan siya at natulala siya sa mismong lugar. Natigilan din si Julius Reed. Ito ay talagang isang kaso ng hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Para matamaan ang fiancé ng Atlas. Siyempre, hindi na siya ganoon ngayon, ngunit sa nominal na si Eliz ay itinuturing pa rin na siya. Upang maglakas loob na hampasin ang kasintahang Atlas, ang isa ay kailangang maging mangmang o walang takot. Halatang kabilang sa huli si Isandro. Tawagin mo ang pangalan niya, Atlas Leopold, para pumunta at humingi ng tawad sa ating Calvin. Tumayo siya habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, buong pagmamalaking sinabi, kung hindi dumating si Atlas Leopold upang humingi ng tawad ng personal sa loob ng kalahating oras, kung gayon ay huwag kang umalis sa lugar na ito. Sa pakikinig kay Joel na nagyayabang tungkol sa kung gaano siya kalakas halos araw-araw, si Isandro ay natural na naniniwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, ang pagkuha ng 2 serye ng BMW 7 bilang kanilang mga dedikadong sasakyan pagkababa ng eroplano ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Isandro sa pagiging makapangyarihan ni Joel. Isandro, bumalik ka dito. Naramdaman ni Joel ang pag-aapoy sa kanyang mukha at saglit na nawalan ng malay. Kung talagang dumating si Atlas, hindi ba't katumbas iyon ng paghahanap ng kamatayan? Maaaring magtapos na kailanganin si Stanislaus Potter na makialam bago malutas ang sitwasyon. Ngunit kung inamin niyang mas mababa siya sa Atlas Leopold, iyon ay magiging sanhi ng kanyang katayuan sa mata ng mga taong tulad ni Ana Harris at Isandro na bumagsak. Sa pagbabalik, tiyak na kakalat ang kwento, at tiyak na masasabihan siyang isang hambog. Ano, ganon ba kitikot si young Master Martin kay Atlas Leopold? Matamlay na tanong ni Julius Reed. Haha, anong pinagsasabi mo? Namilog ang mga mata ni Joel Martin, sinalungat niya, mukhang sobrang intimate ang fiancé ni na Brother Reed at young Master Leopold, hindi ka ba natatakot na baka mauwi ito sa chismis? Hindi ko akalain nagugustuhin ni Miss Yero na istorbohin si young Master Leopold, di ba? Naisip na niya ang isang plano upang dalhin si Julius Reed sa kanyang pagbagsak sa pamamagitan ng pakikisangkot sa asawa ni Atlas. Ngunit para lamang sa pagkakasala na ito,
hindi siya binitawan ng pamilya Leopold. Samantala, nagulat si Anna Harris, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Julius Reed na maglakas loob na makisali sa kasintahang Atlas Leopold. Ito ay katapangan sa sukdulan. Kung nalaman ito ng pamilya Leopold, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng gulo kay Kela Radcliffe. Ang hindi niya inaasahan ay kumilos si Julius Reed na parang walang mali, na masayang sinabi, "Elise Hierro, hindi ka magpapatalo ng hindi lumalaban. Tatawag ako ng tulong, huwag mag-atubiling gumanti." Pagkatapos ng kanyang mga salita, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, sabihin sa pamilya Leopold na ang kasintahang Atlas Leopold ay nataman sa Water Pearl. Hindi ako naniniwala na talagang maglakas loob kang tawagan ang Leopold family. Tumingin si Joel Martin kay Julius Reed, puno ng panlilibak ang mukha nito. Maging si Atlas Leopold ay nang-ahas na manligaw, pagdating ng panahon, hindi na makakatakas sina Julius Reed at Elise Hierro. Ang lawak kung saan ang mga pangunahing pamilya ay nagmamalasakit sa mukha ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung gayon maghintay ka lamang at tingnan. Bahagyang nagtibit-balikat si Julius Reed, puno ng walang pakialam na ekspresyon ang kanyang mukha. Sampal. Sa kabilang banda, nag-react si Elise Hierro, nag-charge at naghatid ng isang sampal. Ikaw ay madungis na asong babae, kahit na nangangahas na saktan ang iyong auntie. Hindi pa nakontento sa isang sampal lang, itinulak ni Elise Hierro si Isandro Jackson sa lupa, pinasakay siya, at sinimulan siyang sampelan ng malakas. Ang dating nagtagumpay na si Isandro Jackson ay agad na naging parang isang talunang tandang, ganap na hindi makalaban. "Calvin, dali, tulungan mo ako, ilayo sa akin ang baliw na babaeng ito." Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang sumisigaw siya kay Joel Martin para humingi ng tulong. Umupo si Joel Martin sa kanyang upuan, saglit na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Hindi siya nang ahas na magbuhat ng kamay kay Elise Hierro. Kung ituloy ng pamilya Leopold ang bagay na ito, kulang siya sa kapital upang pasanin ang mga kahihinatnan. Pero hindi rin niya basta-basta mapanood si Isandro Jackson na binugbog, hindi ba ibig sabihin ay nawala na ang mukha niya? Sabihin sa kanila na huminto ngayon. Si Anna Harris ay mukhang balisa din. Dapat ay isang hapunan lamang ito, at hindi niya inaasahan na magkakaroon ng away. Nang makitang nagmamakaawa ang babaeng kinagiliwan niya, hindi na nagawang magkunwaring bingi ni Joel Martin. Nakaramdam siya ng inspirasyon at sumigaw patungo sa pasukan, "Security, may away dito." Pagkatapos noon, muli siyang bumaling kay Julius Reed, "Hindi ako nang aapi ng mga babae, pero kung ikaw iyon, papaluan kita hanggang lumuhad ka at humingi ng awa." "Calvin, bilasan mo, ah." Si Isandro Jackson ay nagpapalabas ng mga hiyawan mula sa sahig, ang kanyang mukha ay duguan na dahil sa pagsalakay ni Elise Hierro. "Matandang hag, kahit na naglakas loob na suntukin ako, ngayon sisiguraduhin kong pumangit ka." Ang marahas na si Elise Hierro ay patuloy na kinakamot ang mukha ni Isandro Jackson gamit ang kanyang mga kuko, ganap na hindi pinapansin ang kanyang imahe. "Anong nangyayari?" Kasunod ng sigaw ni Joel Martin, mabilis na tumakbo ang isang team ng mga security guard. "Binubuli ng babaeng ito ang kasama ko, at hindi ako makapanakit ng babae, kaya bilasan mo at paghiwalayin mo sila." Nang makita niya ang mga security guard, nakahinga ng maluwag si Joel Martin, tuluyang naligtas ang kanyang mukha. "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumaban sa Waterfront Pearl? Kung gusto mong lumaban, dalhin mo sa labas." Sumenyas ang pinuno ng security team, at agad na kinasuhan ng mga gwardya sa likod niya na paghiwalayin ang dalawang babae. "Bilis, alisin mo ang baliw na asong ito. Ang mukha ko." Nakita sila ni Isandro Jackson na parang isang lifesaver, nagngangalit na tumatawag. Pagharap kay Elise Hierro, wala man lang siyang lakas na lumaban. "Nasaan ang laban? Wala akong nakita." Nang malapit ng mamagitan ang security, dahan daw ang tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan, tumingin siya sa paligid at nagdududa na nagtanong, "May nakakita ba nito?" Matagal nang nasa Waterfront Pearl si Julius Reed, madalas itong banibisita kasama si Miguel Abbott, at kilala sa Waterfront Pearl ang paggalang ni Miguel Abbott kay Julius Reed. Nang makita siya, agad na alam ng pinuno ng security team kung ano ang nangyayari.
Nasaan na ang away? Itigil ang paggawa ng kaguluhan ng walang dahilan. Ginugulo mo ang kapayapaan ng aming hotel. Sa sigaw ng pinuno ng pangkat ng seguridad, ang iba pang mga gwardya ay mabilis na nahuli, dahil sila ay mga tusong tao, at agad na nagkunwaring walang nakita. Anong nilalaro mo? Nabugbog na siya ng ganito. Tumayo si Joel Martin na, whoosh, mula sa kanyang upuan, at itinuro ang dalawang gusot na figure. Bulag ka ba? Tingnan mo ang kalagayan niya. Kung may namatay, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Walang kamalay-malay ang pinuno ng security team na tumingin kay Julius Reed ngunit nakita niyang hindi ito pinapansin, kaya tuluyan niyang hindi pinansin si Joel Martin, tumalikod na para umalis kasama ang mga security guard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 272, He is my sister-in-law. Isinulat minsan ni Anderson ang The Emperor's New Clothes. Pero, ngayon ang mismong eksenang ito ay talagang lumaganap sa harap ng lahat. Si Isandro Jackson at Elise Hierro ay nag-aaway sa ibaba habang ang mga security guard, pagkatapos mag-ikot, pasimpleng naglakad na parang walang nangyari. Hindi nila ito pinansin. Maging si Isandro Jackson sa lupa ay nakalimutan na ang sakit ng pagkabugbog habang pinagmamasdan ang kanyang pag-asa na nawalan ng pag-asa. Gusto nga ni Joel Martin na tumawag ng pulis pero ano ang dapat niyang gawin kung ginulat niya ang Leopold family? Ang kanyang pagbabalik sa Five River Province sa pagkakataong ito ay dahil nabalitaan niyang nagkaroon ng problema si Kwame Potter, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makapagtatag ng foothold sa Five River Province. O sa halip, upang makuha ang pagkilala kay Stanislaus Potter at gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa loob ng Golden Eagle Group. Ngunit ang hindi pagtawag sa pulisya ay talagang mag-iiwan sa kanya ng walang dignidad. Sige, itigil mo na ang pagpapapagod mo. Sa huli, ang parirala ni Julius Reed ang nagtulak kay Elise Hierro na nag-aatubili na umalis kay Isandro Jackson, na dumura ng laway sa kanyang mukha habang ginagawa iyon. Ikaw na maliit na baho, tingnan natin kung maglalakas loob ka pa rin kumilos ng mataas at makapangyarihan sa akin pagkatapos nito. Ang mukha ni Isandro Jackson ay natatakpan ng mga gasgas, parang nasira ang mukha niya. Umiyak siya habang nakayakap kay Joel Martin, humihikbi ng hindi mapigilan. Calvin, ipaghiganti mo ako. Ang isa pang lalaki sa malapit ay nagsalita din, medyo sobra na ito. Kahit na hindi siya gaanong nagsasalita sa mga normal na araw, ngayon ay talagang medyo nakakahiya ang mga kilos ni Julius Reed. Bang! Bumagsak ang kamao ni Joel Martin sa mesa, sabay turo kay Julius Reed, humihingi ka kaagad ng tawad, kung hindi, sasabihin ko sa Leopold family ang tungkol sa maruming paglalaba mo. Dapat alam mo ang ibig sabihin yan. Kung hindi siya nagpakita ng ilang gulugad sa sandaling ito, maaaring mapahina niya ang espiritu ng lahat at bumagsak din sa mga mata ni Anna Harris. Pero naglakas loob ba talaga siyang sabihin sa Leopold family ang bagay na ito? Maliwanag, hindi niya ginawa. Malapit nang dumating ang mga miyembro ng Leopold family, magtatol ka na. Itinuro ni Julius Reed ang likod niya, sumilay ang pilyong ngiti sa mukha niya. Tumigil ka na sa paglalaway dito sa akin. Kung hindi ka lalapit at humingi ng tawad sa lalong madaling panahon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Mabangis na wika ni Joel Martin, sabay kalkulahin kung kailan maaaring dumating ang mga tao ni Thian Falls. Maya-maya lang ay may nagmadaling pumasok. Nang marinig ang mga yabag, bakas sa mukha ni Joel Martin ang ngiti. Dumating na si Mr. Donkey kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpanggap na hindi sila kinikilala at ay enjoy lang ang palabas. Makukuha mo ang iyong kamapans para dito. Tumingin si Joel Martin kay Julius Reed, dahan-daang inaalo si Isandro Jackson. Hindi ako naniniwala sa kamapans, kung talagang umiiral ito, mabubuhay ka ba ngayon? Mariing sagot ni Julius Reed. Julius Reed, humingi ka ng tawad ngayon din. Sa wakas ay nagsalita si Anna Harris. Bagamat naiinis siya kay Julius Reed, kung talagang dinala sa Leopold family ni Joel Martin ang bagay na ito, tiyak na madawit si Kella Radcliffe. Maging ang buong Radcliffe family ay mananagot. Palibhas ay lubos na kamalayan bilang isang lokal, naunawaan ni Anna Harris ang dantaon ng katayuan ng pamilya Leopold. Sinulyapan siya ni Julius Reed, ngunit walang sinabi. Hoy,
Hindi masama ang sisiw na ito. Isang matipunong lalaki kasama ang kanyang mga empleyado ang pumasok, ilang beses na napaatras habang lumalampas kay Julius Reed, tinitingnang mabuti si Eliziero. No kidding, may isang pangit kaya malapit sa akin. Hindi naman nagalit si Julius Reed bagkus ay tumawa siya habang nakatingin sa matipunong lalaki. Nagulat ito kay Mr. Donkey. Hinaharas ang babae niya, at hindi man lang siya nagalit. Maituturing pa ba siyang lalaki? Ngunit mabilis niyang inayos ang sarili, dumiretso sa paglalakad palapit kay Eliziero. Paano kung uminom ako ng kaunti, sinta? Masyadong madali ang galit kay Julius Reed. Bilasan mo, bihira lang may magpakita ng interes sa iyo, samahan mo sila. Muling nalaglag ang panga ni Mr. Donkey sa sinabi ni Julius Reed. Lalaki pa ba ito? Ngunit ang hindi niya alam ay walang relasyon si Julius Reed kay Eliziero kung anuman. Nagulat din sina Anna Harris, Joel Martin, at iba pang nasa hapag. Nagulat si Anna Harris na si Julius Reed, na totoo sa kanyang reputasyon bilang isang scumbag, ay mabilis na itinulak si Eliziero palabas. Nagulat si Joel Martin na talagang nanliligaw si Mr. Donkey sa asawa ni Atlas Leopold. Ahem, ibig kong sabihin, sikat ng araw dito, hindi magandang tingnan ang panliligalig sa isang disenteng babae. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga salita para senadoryasan si Mr. Donkey na ito ay isang babaeng hindi dapat pakialaman. Ngunit hindi naintindihan ni Mr. Donkey ang kanyang punto, sa pag-aakalang gustong gumanap ni Joel Martin bilang bayani upang mapabilib ang babaeng gusto niya. Madiin niyang hinampes ang mesa at itinuro si Joel Martin, "I advise you to mind your own business. Walang sino man ang makikigulo sa babaeng pinapansin ko." Kahanga-hanga. Isang tunay na lalaki. Umupo si Julius Reed sa kanyang upuan, walang tigil na pumapalakpak habang nagbibigay ng thumbs up. Kung kaya mo siyang ilayo, kikilalanan kita bilang isang tunay na lalaki. Ha, pinaglalaroan ako, ha, sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Bahagyang kumunot ang noo ni Mr. Donkey, iniisip na nagpapanggap lang si Julius Reed na walang pakialam kay Eliziero, para dayin sila. Bago dumating, ipinasa na ni Thean Falls ang mensahe sa security team sa Pearl on the Water, kaya tahimik na umatras ang mga gwardya nang pumasok si Mr. Donkey. Pero kung alam lang nila na ang taong susuyuan ni Mr. Donkey ay si Julius Reed, malamang matagal na nila itong itinapon. Sa wakas nakarating ka na, kung mamaya ka pa, nakidnap na ang future sister-in-law mo. Tumingin si Julius Reed sa entrance at biglang nagsalita. Huwag na kayong magpanggap. Kung wala siyang kasamang uminom ngayon, walang aalis sa inyo. Ipinatong ni Mr. Donkey ang isang paa sa mesa, agad na naglabas ng aura ng pangangibabaw. Hahawakan mo siya. Maya-maya lang ay dahan-daang naglakad ang isang binata na may sigarilyo sa bibig. Ang isang kamay sa bulsa ng kanyang suot na pantalon, ang isa ay may hawak na sigarilyo. Malamig niyang tanong, "Talaga? Sino ka? Huwag kang makialam dito. Magwala ka, o ako na rin ang bahala sa'yo." Saway ni Mr. Asno na may mabagsik na mukha. Sinunod lang niya ang utos ni Thean Falls na harapin ang lalaking gumugulo kay Joel Martin. Ayaw niya ng dagdag na gulo sa Pearl on the Water. "Tinatanong lang kita, ito ba, o hindi?" Hinugot ng binata ang kanyang sigarilyo, diretsyong nakatingin kay Mr. Donkey. "Kumusta ang pakikipag-usap mo sa aking kuya?" Sa sandaling iyon, humakbang ang isang empleyado, mabangis na nagsabi, "Kilala mo ba kung sino ang ating kuya? Mahalaga ba kung sino siya sa akin?" Inangat ng binata ang kanyang ulo, malamig na tumingin sa empleyado, "Kwalipikado ka bang makipag-usap sa akin? O pare, hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ba?" Tumawa ng malakas ang empleyado, pagkatapos ay sinabing may masamang tingin, "Tere sa labas at tingnan kung sino ang mas malakas." This was Pearl on the Water. Ayaw nilang gumawa ng malaking eksena. Bang! Ang binata ay pinalayas ng walang dahilan, na nagpabagsak sa empleyado sa lupa. "Ang lakas ng loob mong hawakan ang aking mga tao." Nang makita ito, lumapit si Mr. Donkey mula sa gilid ni Eliziero at itinuro ang binata, "Pagsisisihan ko ito. Kilala mo ba kung sino siya?" Itinuro ng binata si Eliziero, malamig na sinabi, "Ang pangalan niya ay Eliziero, fiancé ni Atlas Leopold. Ngayon, kilala mo ba kung sino ako?" "Ano?
Nang marinig ang pangalang Atlas Leopold, namutla ang mukha ni Mr. Donkey sa gulat. Siya ay mula sa Leopold family. Bago siya makabawi sa pagkabigla, pinunasan ng binata ang upos ng sigarilyo niya sa lupa. Ako si Braden Leopold, tawagin mo siyang Hipag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 273, nabanggit ko ba kung sino ang aking kapatid? Young Master Leopold. Mula nang bumagsak si Atlas Leopold mula sa kapangyarihan, si Braden Leopold ay umakyat sa entablado, pinamunuan ang kanyang mga piling puwersa dito at doon upang patayin ang apoy para sa pamilya Leopold, na naging pinakabagong tagapagsalita para sa pamilya. Si Mr. Donkey, bilang subordinate ng Stanislaus Potter, ay natural na alam ang malaking pangalan ni Braden Leopold. Young Master Leopold, ako ay bulag at hindi nakilala ang Mount Tai. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Alam ni Mr. Donkey kung gaano kalupit si Braden Leopold at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa kanyang puso. Akala niya lalabas lang siya para turuan ng leksyon ang ilang mayamang pangalawang henerasyon na kulang sa pag-iintindi, at nalaman niyang hineras niya ang kasintahang si Braden Leopold. Bagamat ang pamilya Leopold ay nagpapakita ng mga senyales ng paghina, ang isang manipis na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo, na higit pa sa katayuan ng isang tulad niya upang pukawin. Dahil dito, isinumpa ni Ginoong Asno si Joel Martin sa kanyang puso. Kilala mo pa rin ako, ha? Si Braden Leopold, na nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa, ay tumingin kay Mr. Donkey na nakangiti, daring to let my sister-in-law toast you, you're quite arrogant. Hindi. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang tunay na hindi pagkakaunawaan. Kung alam kong siya ay mula sa Leopold family, kahit na pinahiram mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako mangangahas. Si Mr. Donkey, natakot hanggang sa nanghina ang kanyang mga paa, kasama ang kanyang mga empleyado na nakasakay sa kanyang coattails ay mukhang patay na rin. Ito ay tunay na tulad ng paghawak sa puwit ng tigre, ang hindi mamatay ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalahati ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang katotohanan ay, kung dumating ako makalipas ang ilang minuto, ang reputasyon ng pamilya Leopold ay maaaring kinaladkad sa putikan. Ito ay isang bukas na hamon sa aking pamilya, kahit na isang sadyang insulto. Biglang nanlamig ang mukha ni Braden Leopold, nang sumugod mula sa kanyang likuran ang mahigit 100 bodyguard na naka-black suit. Young Master Leopold, kung ikaw, bilang mas dakilang tao, ay makakapag-alis sa aking maliit na pagkakamali, mangyaring pakawalan mo ako kahit minsan. Nakikiusap ako sa iyo, hindi na ako mangangahas muli. Talagang natakot si Mr. Asno, na may takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bilang isang empleyado, wala siyang kapital para makipag-ayos sa anumang kondisyon sa pamilya Leopold. Nandito man ngayon ang Thien Falls, hindi niya matiyak na mahikayat si Braden Leopold na magpakita ng awa, lalo pa ang isang empleyadong tulad niya. Baliin ang isang kamay. Si Braden Leopold ay muling kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, sinindihan ito, at tumingin kay Mr. Donkey, ikaw ba ang gagawa nito, o tutulungan kita? Sandali. Sa sandaling iyon, tumayo si Joel Martin mula sa kanyang kinauupuan. Si Mr. Donkey ay dumating upang tulungan siya, at kung siya ay mananatiling tahimik, paano niya haharapin ang Thien Falls mamaya? Paano niya haharapin si Stanislaus Potter? Sino ka? Tumingin si Braden Leopold kay Joel Martin, bahagyang nakasimangot, ayoko na may istorbo ako kapag nag-aasikaso ako ng mga bagay. Young Master Leopold, ako ay. Narito si Young Master Joel Martin. Si Elizero na iyon ay iyong hipag. Tawagan mo siya rito para humingi ng tawad. At ikaw, kung maganda ang mood ni Calvin Leopold, baka palayain ka niya, kung hindi. Tumayo si Sandro Jackson at pinutol ang sinabi ni Joel Martin, malamig na nakatingin kay Atlas Leopold. Sa kanyang mga mata, ito ay isang magandang pagkakataon para sa paghihiganti. Dahil may dumating mula sa Leopold family, oras na para ayusin ang lahat ng score. Oh, Joel Martin. Kinapa ni Braden Leopold ang kanyang tainga, tumawa, bakit wala akong narinig na ganoong karakter sa Five River Province? Bilang boss family sa Five River Province, bukod sa pagkilala sa mga kabataan tulad ng Four Young Masters,
mas makikilala nila ang mga inapo ng mga pangunahing mga ngalakal tulad ni Ives Abbott. Para sa isang mayamang pangalawang henerasyon mula sa isang side branch tulad ni Joel Martin, wala silang lakas na kilalanin. Hindi mo pa kilala si Calvin Leopold at naglakas loob kang lumabas. Tumahimik ka. Pinutol ni Joel Martin ang mga salita ni Isandro Jackson, pabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ba alam ng bastos na babaeng ito na sa pakikipag-usap niya kay Braden Leopold ng ganoon, humihingi siya ng kamatayan? Calvin Leopold, binugbog ako ng maldita na babaeng ito, gusto kong lumuhad sila at humingi ng awa. Si Isandro Jackson, na hinawakan ang kanyang mukha na nababalot ng mga galos, galit na sumigaw. Maliwanag, kahit ngayon ay naniniwala siyang si Joel Martin ay isang young master ng Five River Province at ang Leopold family ay walang halaga kumpara sa mga Martins and the Potters. Sampal. Si Joel Martin ay nagpadala ng isang sampal na lumipad, ang kanyang kamay ay nagsisimula ng manginig. Mukha at hinaharap na mga prospect, natural na ang huli ay mas mahalaga. Kung masasaktan ko ang Leopold family ngayon, paano ako titingin ng tiyuhin ko? Calvin Leopold, ikaw, sinaktan mo ako. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Isandro Jackson. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sasampalin ni Joel Martin. Young Master Leopold, biglang nagsalita ang kasama ko, mangyaring huwag itong isa-puso. Lumipat ang mga mata ni Joel Martin, agad na sinisikap na iwasan ang paninisi. Ako ay pamangkin ni Stanislaus Potter, si Joel Martin. May isang bagay ngayon na may kinalaman sa reputasyon ng pamilya Leopold, at hihilingin ko kay Young Master Leopold na tumabi para sa isang salita. Nang makita ang kanyang sycophantic na saloobin, agad na naunawaan ng lahat ang nangyayari. Lalo na si Isandro Jackson, na nakadilat ang mga mata, ay hindi makapaniwala na napakalakas ng Leopold family. Kaya nilang gawing aso si Joel Martin. Speak your piece. Kung hindi ka pamangkin ni Stanislaus Potter, babulihin ko na ang mga paa mo. Hindi binigyan ng Atlas Leopold si Joel Martin ng anumang pagkakataon na makipag-usap ng pribado. Ngunit hindi pa niya nakukuha ang kanyang posisyon bilang kahalili ng Leopold family, at hindi magandang ideya na tuluyang bumagsak sa Potter family. Ikaw. Saglit na nag-isip si Joel Martin, na nagpasya na ang pagpapalihis sa problema ay pa rin ang pinakamahusay na paraan upang mailigtas si Mr. Donkey. Mukhang may, isang hindi naaangkop na relasyon ang iyong hipag sa lalaking ito na tinatawag na Julius Reed. Pagkatapos magsalita ni Joel Martin, mabilis niyang idinagdag, "Syempre, baka may hindi pagkakaunawaan, pero gusto ko pa rin kayong mag-heads up. Ang bagay na ito ay tungkol sa mukha ng Leopold family, at si Joel Martin ay kailangang tumapak ng maingat. Kung ang pamilya Leopold ay nakaramdam ng kahihiyan, hindi maiiwasang maghiganti sila. Shut your fucking mouth. I'll do whatever the hell I want, sino ka para makialam?" Tumayo si Eliziero mula sa kanyang upuan, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, at lumapit kay Joel Martin. "Anong ginagawa mo?" Nang makitang agresibo itong lumapit sa kanya, napaatras si Joel Martin sa takot. Nasa harapan niya si Braden Leopold, kaya hindi siya nang ahas na itaas ang kamay kay Eliziero. Whoosh! Pilit na sinaboy ni Eliziero ang nakakapasong mainit na tsaa sa kanyang mukha. "Para sabihin sa iyo ang totoo, kasali ako kay Julius Reed, ano ang maaari mong gawin tungkol dito?" Si Eliziero, na nasa kanyang balakang, ay tumayo sa harap ni Joel Martin, "Gagawin ko ang gusto ko." Natigilan ang lahat, hindi nila inaasahan na aaminin ito ni Eliziero ng buong tapang, at walang pakialam sa presensya ni Braden Leopold. Ito ay isang insulto sa Leopold family. Anong sabi mo?" Si Joel Martin, na hindi nag-abala na panasan ang tsaa sa kanyang mukha, ay pumikit at tuwang-tuwang sinabing, "Aminin mo." Nasa tabi niya si Braden Leopold, at ang komento ni Eliziero ay katulad ng pagkaladkad kay Julius Reed kasama niya. Ang isang mapagmataas na pamilya ay hindi kailanman magparaya sa gayong iskandalo. Tila nakita na niya ang mga kapighatsang kakaharapin ni Julius Reed. "Ano ang ibig mong sabihin na inamin ko ito?" Si Eliziero ay hindi kailanman madaling harapin, at ngayon ay suportado ni Julius Reed, siya ay naging mas mapanghamon, "Hindi ko ito tinanggihan, para sa iyong kaalaman. Young Master Leopold, narinig mo lahat.
Ang dalawang ito. Bang! Tumayo si Atlas Leopold sa isang mabilis na galaw, sinipa si Joel Martin at ibinagsak siya sa lupa. Young Master Leopold, maling tao ang nakuha mo. Si Joel Martin ay gumuhit mula sa lupa, at itinuro sina Elise Hierro at Julius Reed, sila ang dapat mong harapin. Sila ang nanlalait sa pangalan ng Leopold family. Sinabi ko lang na hipag ko siya. Nabanggit ko ba kung sino ang kapatid ko? Si Atlas Leopold, na may malungkot na mukha, ay lumapit kay Joel Martin, hinayla ang isang upuan at naupo. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang aking hipag, hindi magiging simple ang usapin ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 274, You Can't Be an Exception. Nang makita ang ugali ni Braden Leopold, ang mga mata ng mga tao sa paligid ng hapagkainan ay halos lumuwa sa kanilang mga saksakan. Walang kahihiyang inamin ni Elise Hierro, at kumilos si Braden Leopold na parang walang narinig, sa halip ay pinahintulutan si Joel Martin, na naglantad sa kanya, na dalhin ang stigma ng pang-iinsulto sa pamilya Leopold. Sir, ang mga ulam mo. Maya-maya lang, may dumating na waiter na pearl on the water sa mesa na may hawak na mga pinggan. Nang makita ang medyo magulong eksena, pansamantala siyang nagtanong, dapat ko bang pagsilbihan sila ngayon, o? Ibaba mo na, gutom na lahat, oras na para mabusog ang tiyan natin. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at masunuring inilagay ng waiter ang lahat ng mga pagkain sa mesa. Pagkatapos, isa-isang iniharap din ang mga natitirang ulam. Ang mga kasanayan sa pagluluto sa pearl on the water ay first-rate, hindi bababa sa ang amoy ng pagkain ay nagpapataas ng gana. Ngunit sa sandaling ito, sino ang nasa mood na kumain? Sina Heather Gonzalez at Anna Harris ay mga lokal at natural na alam ang kapangyarihan ng Leopold family, na nakakaramdam din ng takot sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang tanging tao sa eksena na hindi nagpakita ng takot ay ang taong kasangkot, si Julius Reed. Panunokso kay Elise Hierro, tila wala siyang kahit katiting na takot sa mukha ng mga miyembro ng pamilyang Leopold. Ito ba ay gawa, o talagang may tiwala siya? Kakaiba, mula nang pumasok si Braden Leopold sa restaurant, parang hindi niya makita si Julius Reed, ang dalawa ay magkaunawaan. Young Master Leopold, inamin na niya. Hindi pa rin nakontento si Joel Martin na nabugbog at inulit ang mga nauna niyang sinabi. Nadama niya na ang Leopold family ay hindi basta-basta babulay-walain ang kanilang reputasyon, kahit papaano ay posible ang pag-aalaga kay Elise Hierro. Bukod dito, kung si Julius Reed ay tunay na tulad ng sinabi ni Anna Harris, siya ay walang iba kundi isang manugang na sumapi sa isang pamilya. Para sa pamilya Leopold, ang pagpatay sa kanya ay mas simple kaysa sa pagtapak sa langgam. Yung issue mo, aayusin kita mamaya. Hindi na nag-abala pa si Braden Leopold kay Joel Martin, sa halip ay humarap kay Mr. Donkey at sa iba pa, magsalita ka, sino ang naglagay sa iyo nito? Walang naglagay sa amin, hindi namin nakikilala ang Mount Tai, mangyaring maging maluwag sa loob, Young Master Leopold. Kung alam namin na siya ang iyong hipag, hindi kami kailanman maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Si Mr. Donkey ay, kung tutusin, ay nasasakupan ni Thean Falls, at kung ipagkanulo niya ang sarili niyang amo, hindi pa banggitin ang posibilidad na mahuli siya, kahit pabitiwan siya ni Thean Falls, paano siya magpapatuloy na makihalubilo sa underworld. Mukhang hindi ka pa handang magsabi ng totoo. Umiling si Braden Leopold at naglabas ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang binukas ito, ibuka mo ang kanilang mga bibig. Parang may naalala, muli siyang nagbilin, ito ang lupain ni Boss Abbott, linisin mo ito sa labas, huwag mong guluhin si Chairman Abbott. Naiintindihan. Ang mga lalaking nakaitim ay tumango, hinawakan si Mr. Asno at ang iba pa sa leeg, at kinaladkad sila palabas ng pearl on the water na parang mga patay na aso. Samantala, si Joel Martin na nakaupo sa loob ng silid ay nanginginig, nagkalkulo kung paano niya maaalis ang sarili sa sitwasyong ito. Ang pinakamasamang resulta ay ang tawagan ang kanyang tiyuhin, na humihingi ng tulong kay Stanislaus Potter upang makaahon sa gulo na ito. Gayunpaman, iyon ay hindi may iwasang mga hulugan ng pagkawala ng lahat ng kanyang dignidad sa harap ni Anna Harris at ng iba pa. Joel Martin, pamangkin ni Stanislaus Potter. Pinalaki ni Braden Leopold si Joel Martin,
Kitang-kita sa kanyang mga mata ang nanlalamig na lamig. Dati, ang paghuli kay Fernando Leopold ay nagpalaki sa alitan sa pagitan ng Leopold at Potter families sa isang sukdulan. Nang maglaon, sa panahon ng rescue operation, ang Leopold family ay natalo, maraming bodyguard ang namatay sa ilalim ng Golden Eagle Building, na nagdagdag ng utang sa dugo sa umiiral na sama ng loob. Ngayon, kaharap ang pamangkin ni Stanislaus Potter na nagpahiya sa kanyang nominal na kapatid na babae. Nakita ni Braden Leopold ang isang pagkakataon upang pag-isahin ang mga puso ng mga tao. Oo, ang tiyuhin ko ay si Stanislaus Potter, ang insidente ngayon ay isang aksidente lamang, at wala akong intensyon na saktan si Young Master Leopold. Si Joel Martin ay medyo lumakas ang loob, pagkatapos ng lahat, bilang pamangkin ni Stanislaus Potter, mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa Five River Province. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, nang marinig ang mga salitang ito, lumapit si Braden Leopold, hinawakan ang ulo ni Joel Martin, at inihampas ito ng malakas sa hapagkainan. Bang! Sa isang iglap, napuno ng dugo ang ulo ni Joel Martin. Si Isandro Jackson, nakatayo sa malapit, ay takot na ang kanyang mukha ay namutla, at hindi niya napigil ang mapasigaw. Nakakainis, naiinip na sabi ni Braden Leopold, at agad namang lumapit ang kanyang bodyguard at tinakpan ang bibig ni Isandro. Kuya, laging mag-iwan ng puwang para sa pagmamaniobra. Maya-maya pa ay nagsalita na rin ang isa pang lalaki sa hapagkainan. At sino ka? Napatingin si Braden Leopold sa estranghero at muling sumimangot. Gani Province, Benson Michael. Kung hindi mo ako kilala, marahil ay narinig mo na ang tungkol sa aking ama, si Harris Michael. Mahinahong sabi ng lalaki. Sa itsura pa lang niya, halatang hindi siya ordinaryong tao. Harris Michael. Ang pangalang iyon ay napakapamilyar kay Braden Leopold. Ang Gani Province ay may hangganan sa Five River Province, at si Harris Michael ang chairman ng Arctic Fox Tech Company, isang nangungunang negosyo sa Gani Province. Nagsimula ang Arctic Fox sa social software at sinamantala ang mga pagkakataon sa panahon ng impormasyon, na nagtulak sa Michael family na maging isa sa mga nangungunang negosyo sa bansa. Maging sina Anna Harris at Joel Martin ay hindi makapaniwala nang marinig nila ang pangalang iyon. Matagal na nilang kilala si Benson, ngunit ang alam lang niya ay isa pang mayaman na bata sa ikalawang henerasyon, walang nag-isip tungkol sa background ng kanyang pamilya. Ngayong alam na nila ang tunay niyang pagkatao, naramdaman ni Joel ang sobrang komplikado sa loob. Pamangkin lang siya ng chairman ng Golden Eagle Group, at malayo ang status niya kay Benson. Naalala kung paano siya nagyabang sa harap ni Benson, nakaramdam siya ng nag-aalab na hiya sa kanyang mukha. Kasabay nito, nakaramdam ng saya si Joel. Sa pagpasok ni Benson, kailangang magpakita ng paggalang si Braden. Kaibigan ko si Joel, sinaktan mo siya, at pinagalitan mo siya. Hindi ba oras na para tumigil? Sa sandaling ito, ipinakita ni Benson ang kanyang talinghaga, na naiiba ng husto sa hindi kapansin-pansing binata na tila siya noon. Huwag mong sobra-sobra. Ang mga salitang ito ay mabigat. Kaya si Kuya Michael, dahil nakarating ka na sa Five River Province, bakit hindi mo sinabi sa akin, para ma-extend ko ang courtesy ng isang host? Lumipat ang mga mata ni Braden habang mabilis na tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang isipan. Ang pagkakasala sa isang tao sa sandaling ito ay hindi matalino. Ang pamilya Leopold ay nasa kaguluhan pa rin, at ang kasalukuyang pangangailangan ay upang magkaisa ang lahat ng posibleng puwersa, hindi lumikha ng mga kaaway. Bukod dito, mayroong ilang mga negosyo sa pagitan ng Leopold at Michael families na hindi dapat malagay sa alanganin. Hindi na kailangan ng kagandahang loob ng host. Umiling si Benson at itinuro si Joel. Hayaan na lang natin ito, di ba? Natahimik sandali ang kwarto. Tinitimbang ni Braden ang mga benepisyo ng alinman sa patuloy na pakikitungo kay Joel o pagpili na huminto. Ang pakikitungo kay Joel ang intensyon ni Julius Reed, at bagamat hindi sila hayagang nag-uugnay, nagkasundo na sila ng pribado. Isinasaalang-alang ang panganib na masaktan ang pamilya Michael, naghahanda na si Braden na makipagkompromiso. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Julius Reed na may dalang isang mangkok ng golden soup at inilagay ito sa harap ni Benson, kaya pala si Brother Michael ay isang mayamang may-ari ng lupa.
paumanhin para sa anumang kawalang galang. Ang golden soup na ito ay Kat-Anji Tangi, gusto mo bang subukan? Nagsuot siya ng makahulugang ekspresyon, na ikinainis ni Ana at naging dahilan ng pagngisi ni na Joel at Benson sa loob. Napakabuli pagdating sa malambot at duwag pagdating sa matigas. Hindi interesado, direktang tumanggi si Benson, na labis na hinahamak ang gayong mga tao. Yung walang sariling paninindigan. Itong sopas na personal kong dinala, walang nang ahas na hindi inumin ito. Bahagyang tumawa si Julius at ibinuhos ang sopas sa ulo ni Benson, you're no exception. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 275, hindi mo ba nakikitang umiinom ako ng sopas? Ano ba? Hindi inaasahan ni Benson Michael na kahit na malaman kung sino siya, si Julius Reed ay maglalakas loob na magtapon ng mainit na sabaw sa kanyang ulo. Humihingi ka ng kamatayan. Tumayo si Benson Michael, ang kaninang kalmadong tingin ay napalitan ng mabangis na kislap sa kanyang mga mata. Galit na galit, kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at nagsimulang panasan ang sabaw sa kanyang ulo. Hindi lang siya, kahit si Braden Leopold ay medyo nagulat. Si Benson Michael ay hindi katulad ni Joel Martin. Ang Michael family ay isang tunay na malaking negosyo sa Gani Province, at maging sa Five River Province. Ang mga salita ng isang miyembro ng Michael family ay may bigat. Gayunpaman, sa pagkilos ni Julius Reed, binigyan niya si Braden Leopold ng isang dosis ng katiyakan. Ang toughest isa ay Delta, paano kaya posibleng si Joel Martin ang kanyang kakampi? Ang tanging tunay na nag-aalala para kay Julius Reed ay si Ana Harris. Hindi siya makapaniwala na ang dating pushover na binanggit ng kanyang matalik na kaibigan, ang asawang sa bahay lang naglalaba at nagluluto, ay naging sobrang dominante at assertive. Ngunit ito ba ay tunay na pagtitiwala, o humihingi lamang ng gulo? Matapos masaktan ang napakaraming young masters, hindi ba siya natatakot sa paghihiganti? Anak, ikaw ang kauna-unahang naglakas loob na magbuhos ng sopas sa aking ulo. Mula nang ihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao, ang aura ni Benson Michael ay naging hindi kapani-pani walang nangingibabaw. Sa harap ng pang-iinsulto ni Julius Reed, nagawa niyang manatiling galit habang pinipigilan pa rin ang sarili. Oh, pero bago iyon, may nanakit na ba sa iyo? Matamlay na tanong ni Julius Reed na wala ng takot sa mukha. Para bang walang kwenta sa paningin niya ang pagkakakilanlan ng young master ng Michael family. Sino ang may lakas ng loob? Sampal. Bago natapos ni Benson Michael ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Julius Reed sa lupa. Sorry, I just have big guts, nakangiting sabi niya, saka bumalik sa upuan niya at ipinagpatuloy ang pagkain niya nang walang pakialam. Maging ang puso ni Braden Leopold ay nilaktawan ito. Masyadong fierce diba? Naglakas loob pa siyang makipagkamay sa isang miyembro ng pamilya Michael. Kung isa sa alang-alang ito, tila hindi isang kawalan ang pagkahulog ni Atlas Leopold sa kanyang mga kamay. Sa pag-iisip na ito, pinatibay ni Braden Leopold ang kanyang puso, binuhat si Joel Martin na nasa harapan niya, at marahas na itinulak sa lupa. Naging awkward na naman ang eksena. Anak, pagsisisihan ko ito. Dahan-daang bumangon si Benson Michael mula sa lupa at galit na tumalikod para iwan ang Pearl sa Water Grand Hotel. Julius Reed, umalis ka dito dali. Nang makitang umalis si Benson Michael, natural na alam ni Ana Harris na lalabas siya para tumawag ng backup. Ang isang mapagmataas na tao tulad ni Benson Michael ay hinding-hindi hahayaang mawala ang ganoong kalaking kahihiyan ng walang paghihiganti. Lumabas ka, hindi pa tapos ang pagkain. Walang pakialam si Julius Reed at pinagpatuloy ang pagkain niya ng maluwag. Noon lang, pumasok ang taong ipinadala ni Braden Leopold upang tanungin si Mr. Donkey. Young Master, ang buong sitwasyong ito ay sulsol ni Joel Martin. Dahil hindi niya matiis si Mr. Reed, tinawag niya ang Thean Falls at pinapante si Mr. Donkey para manggulo, sabi ng isang nakaitim na bodyguard sa mahinang boses. Thean Falls, isa sa 7 Guardians na nagtatrabaho sa Stanislaus Potter. Medyo nag-alinlangan si Braden Leopold sa pagbanggit ng pangalan ni Thean Falls. Ang 7 Guardians ay mahalaga sa Golden Eagle Group. Kahit sa loob ng buong grupo, bukod sa chairman na si Stanislaus Potter, ang 7 taong ito ang pinakamaimpluwensyang. Matapos alisin si Quadir Cook,
6 na lamang sa 7 tagapangalaga ang natitira, ngunit hindi nito binawasan ang kanilang impluensya sa Five River Province. Oo, Thien Falls iyon, empleyado niya si Mr. Donkey. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Humingi muli ng tagubilin ang lalaking nakaitim. Medyo naging malupit sila noong naunang interogasyon, at si G. Asno at ang kanyang mga tao ay halos pinahirapan hanggang mamatay. Kahit na ang Leopold family at ang Potter family ay may malalim na mga hinaing, ang mga bagay ay hindi umabot sa punto ng tahasang puot. Lalo na dahil ang patriarch ay may malubhang karamdaman at kasama ang pamilya Leopold na walang malinaw na pinuno, ang galit na Stanislaus Potter ay maaaring magdulot ng mga pagkalugi sa pamilya. Ano ang gagawin? Kahit na magpakita si Thien Falls, maglalakas loob pa rin akong mga tuwiran sa kanya dahil sa pangahas kong hawakan ang nobya ng aking Leopold family. Naaalala kung paano inilagay ni Julius Reed si Benson Michael sa kanyang lugar nang sinubukan niyang makialam, biglang nakaramdam ng lakas ng loob si Braden Leopold. Ang araw na ito ay dapat tungkol sa paglilinis niya para kay Julius Reed, at ngayong ipinakita na ni Julius Reed ang kanyang kakayahan, ano pa ba ang dapat niyang alalahanin? Joel Martin, dapat turuan kita ng leksyon ngayon. Ikanaway ni Braden Leopold ang kanyang kamay, at ang kanyang mga bodyguard ay hindi nag-atubili, mabilis na binusalan ang bibig ni Joel Martin. Pagkatapos, may isa pang lalaki na kumuha ng tuwalya sa kanyang bulsa at dahan-daang ibinalot sa kanyang kamao. Whoosh! Mamph! Namumula ang mga mata ni Joel Martin, at naging kulay ube ang kanyang mukha, ngunit hindi siya makagawa ng ingay dahil may laman ang kanyang bibig. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng 2 suntok pa, sobrang sakit ni Joel Martin kaya napabalikwas ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Tama na. Hindi na nakayanan ni Anna Harris na manood at lumingon kay Braden Leopold, wala ba kayong respeto sa batas? Kahit anong mangyari, naging magkaibigan sila kahit papaano. Bagamat nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam kay Joel Martin nang malaman niyang siya ang nagsagawa ng insidente, hindi niya matiis na panoorin itong binugbog ng ganito. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Pinaikit ni Braden Leopold ang kanyang mga mata at dahan-daang lumipat sa tabi ni Anna Harris. Gusto mo bang makisali sa mga gawain ng Leopold family? Hindi, Young Master Leopold, hindi iyon sinasadya ng kaibigan ko. Mabilis na hinayla ni Heather Gonzalez si Anna Harris sa isang tabi, nakangiting humihingi ng paumanhin habang ipinaliwanag niya kay Braden Leopold, pakiusap huwag kang yumuko sa aming antas. Ang mga babae ay hindi naiintindihan ang mga bagay na ito. Pagkatapos magsalita, muli niyang itinulak si Anna Harris. Anna, right. Binigyan ni Braden Leopold si Isandro Jackson ng isang mahirap na oras, at sino ang mga tagalabas upang magkomento sa mga paraan ng pamilya Leopold. Sapat na siyang nataman, hindi ba? Ngunit ang pagtingin kay Joel Martin sa sobrang paghihirap, hindi pa rin nakayanan ni Anna Harris. Mali ang pagtawag niya sa mga tao para guluhin ang Leopold family mo. Pero ngayon, masyado kang malupit, at humingi na siya ng tawad. Kahit para lang sa tiyuhin niya, hayaan mo na ang nakaraan. Pagkatapos sabihin iyon, huminga siya ng malalim, kung magpapatuloy ito, maaaring may mapatay. Bata, ang lakas ng loob mo. Pero hindi ako nanakit ng mga babae, kahit na ngayon ay isang exception. Umikot si Braden Leopold sa upuan, dahan-daang inaalis ang butones ng cufflink ng kanyang suit, ngayon ay dumating na sa puntong iniisip ng sinumang Tom, Dick, o Harry na maaari silang makagambala sa negosyo ng Leopold family. Nagsalubong ang mga kilay ni Anna Harris, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, pati mga palad niya ay pinagpapawisan. Hoy, ang Julius Reed na iyon, si Anna Harris ay malapit na kaibigan ng iyong asawa. Kung siya ay nabugbog ngayon, paano mo ito ipapaliwanag kay Keller Radcliffe? Sa kritikal na sandali, hinampas ni Heather Gonzalez ang mesa, nakatingin kay Julius Reed, na abala sa pagkain ng karne. Hindi siya tanga, nang makita kung paano naglakas loob si Julius Reed na harapin si Benson Michael, alam niyang hindi basta-basta ang lalaking ito. Tiyak na hindi siya ang walang kwentang tao na inilarawan ni Anna Harris. Ubo, ubo. Nagulat si Julius Reed na umiinom ng sopas sa sigaw. Sabi ko, hindi mo ba nakita na umiinom ako ng sopas? Sa lahat ng sigaw mo,
Halos matakot mo ako. Tumikim siya at tumingin kay Anna Harris. Ikaw rin, ano ang pakikialam ng hindi kinakailangan pagkatapos mabusog ang tiyan? Ang Leopold family ang pinakamalaking lokal na pamilya, ano ang kailangan mong labanan sa kanila? Kung gusto mong mamatay, gawin mo ito sa labas, huwag mo akong kalagkarin dito. Ikaw, galit na galit si Anna Harris kaya nawalan siya ng salita, at medyo matagal bago siya makapagsalita, kahit na mamatay ako, wala kang kinalaman. Panigurado, hindi ako magsasabi ng masamang salita tungkol sa iyo kay Keller Radcliffe. Ngunit huwag mo akong sisihin kung ilalabas ko ang lahat ng iyong kawalang ingat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 276, Theon Falls Rescue. Kakakuha lang ng sopas ni Julius Reed nang muntik na siyang mabulunan. Ang mga komento niya noon ay para lamang inisin si Anna Harris, na kung tutuusin, matalik na kaibigan ni Keller Radcliffe. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Young Master Leopold, siya ang matalik na kaibigan ng aking asawa. Bagamat siya ay medyo matalas ang dila, siya ay talagang mabuting tao. Sabi nila, ang kagandahan ay isang sumpa, ngunit tingnan mo lang siya, malinaw na mukha siyang mabait. Kinuha ni Julius Reed ang isang napkin para panasan ang kanyang bibig, pagkatapos ay iminuwestra ang isang upuan, akin na ang pagkain ngayon, isaalang-alang ko na ito ang aking paraan ng paghingi ng tawad sa kanya. Sinong tinatawag mong pangit? Ngayon, si Anna Harris ay labis na nabalisa, nawalan siya ng gana. Ngunit napakalinaw niya na sa pamamagitan ng paggawa nito, nanganganib si Julius Reed na masaktan ang pamilya Leopold upang may ahon siya sa gulo. Paano itong lalaking pinag-usapan ni Keller Radcliffe bilang asawa niya? Hindi siya naging humble. Ito, mabilis na lumipat ang mga mata ni Braden Leopold, agad na naunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya maaaring hayaang may makakita sa kanya, lalo na hindi sa harap ng napakaraming tao. Si Julius Reed ang sinumpaang kaaway ng Leopold family, lahat ay gustong palayasin siya. Kung may makakaalam tungkol sa isang pribadong kasunduan sa pagitan ni Braden at Julius, si Braden ay maaaring itaboy ng galit na mga miyembro ng kanyang pamilya. Ha, sa tingin mo kaya mo akong paalisin ng isang pagkain lang? Malamig na tumikim si Braden Leopold, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Julius Reed, grabe mong minamaliit ako. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, si Anna Harris ay nataranta. Ang pamamagitan para kay Joel Martin ay para lamang sa kanilang pagkakaibigan sa paaralan. Pero paano naman si Julius Reed? Ginamit ni Joel Martin ang kanyang mga koneksyon upang turuan si Julius Reed ng isang leksyon, at kung muli itong mahatak kay Julius dahil dito, pagsisisihan ito ni Anna ng husto. Young Master Leopold, dapat managot ang isang tao sa kanyang mga kilos. Sinabi ko ang mga salitang iyon, wala itong kinalaman sa kanya. Ayaw niyang madamay ang asawa ng matalik niyang kaibigan. Ito ay wala sa iyong mga kamay ngayon. Kamakailan lamang, may mga tsismis sa Five River Province na nagsasabing ang Leopold family ay humihina na. Mukhang lahat kayo ay talagang humihingi ng gulo, at kung hindi ako magigiit ng awtoridad ngayon, sino man ang maglalakas loob na magsalita ng masama tungkol sa mga gawain ng aking pamilya. Tumangala si Braden Leopold, ang kanyang tono ay hindi pangkaraniwang malamig. Great, ngayon ko rin kinaladkad ang sarili ko sa gulo na ito. Masaya ka na ba? Nagkibit balikat si Julius Reed, nakatingin kay Heather Gonzalez. Kumunot ang noo ni Heather Gonzalez, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa ngayon. Sinumpa din niya si Joel Martin sa kanyang puso, na makakasakit sa Leopold family ng lahat ng tao. Bakit hindi mo subukang umapela sa kanya? Noon lumingon si Julius Reed kay Elise Hierro na nakaupo sa malapit. Humingi ka ng tulong. Kung gagawin mo, tutulungan kita. Siyempre, alam ni Elise Hierro ang mga kakayahan ni Julius Reed, ang pakikitungo sa pamilya Leopold ay isang paglalakad sa parke para sa kanya. Sa Entertainment City, direktang napilayan ni Julius Reed ang Atlas Leopold at ngayon ay maayos na ang pamumuhay. Anong sinabi sa'yo niyan? Hindi mahawakan ng pamilya Leopold si Julius Reed. Gayunpaman, dahil kailangan niyang makipaglaro, maaari rin siyang magtakda ng ilang mga tuntunin. Sa kwarto ko matutulog ngayong gabi. Umupo siya sa tabi ni Julius Reed, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata.
Ang eksenang ito ay medyo hindi komportable kay Brayden Leopold, ang kanyang kapatid ay isa pa rin sa nangungunang apat na elite, kung tutuusin. Kahit na pinili niyang pakasalan siya para sa kapakanan ng pamana ng Yarrow family, ang babaeng ito ay medyo hindi niya maiwasang maawa kay Atlas Leopold. Lalong naiinis si Anna Harris, nakakadiri. Nagpasya siya, kahit na ano, nasabihin ito kay Kella Radcliffe. Hayaan ang kanyang matalik na kaibigan na magplano ng maaga. Magwala ka. Huwag mo akong kainisan dito. Walang awa siyang tinanggihan ni Julius Reed. Ang hayagang paglalandian nilang dalawa ay naging dahilan ng pagpawis ni na Heather Gonzalez at Anna Harris sa malamig na pawis. Hindi ba't sinasampal nila ang mukha ng Leopold family? Kung ma-provoke si Brayden Leopold, walang magtatapos sa magandang resulta. Tingnan mo, huwag kang huminto sa pakikipagtalo sa mga babae. Ang lahat ng ito ay pinukaw ng lalaking ito na nagngangalang Joel Martin, At ang babaeng iyon. Seryosong itinuro ni Elise Yarrow si Isandro Jackson, silang dalawa lang ang nagudyok nito. Harapin mo na lang ang dalawang iyon, at huwag saktan ang inosente. Kung may hindi nakakaalam ng higit pa, iisipin nilang si Elise Yarrow ang asawa ni Young Master Leopold. Ngunit sa katunayan, epektibong pinaalis ng dalawa ang kanilang engagement. Wala nang kinalaman si Elise Yarrow sa Leopold family. Pagkatapos niyang magsalita, maingat na pinagmasdan ni Anna Harris at Heather Gonzalez ang reaksyon ni Brayden Leopold, sabik na makita kung paano tutugan si Young Master Leopold. Pagkatapos ng lahat, si Julius Reed ay nakitang malapit na malapit kay Elise Yarrow, halos nasa harap nila. Taliwas sa inaasahan ng mga babae, kumilos si Brayden Leopold na parang wala siyang nakita, dahil nagsalita na ang aking hipag, kailangan kong magpakita ng paggalang. Itigil mo ang iyong mga kamay. Nang magsalita si Brayden Leopold, agad na tumigil ang mga bodyguard at kinuha ang tuwalya sa bibig ni Joel Martin. Noon, nanginginig na si Joel Martin sa sakit, bahagyang hindi nakatutok ang mga mata. Ikaw, sampilan mo ang babaeng iyan ng ilang beses. Itinuro ni Brayden Leopold si Isandro Jackson. Young Master Leopold, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Napagtanto ang kanyang sitwasyon, naunawaan ni Isandro Jackson kung ano ang nangyayari. Kinasusuklaman niya ngayon si Joel Martin. Kung hindi niya ipinagmalaki ang pagiging number 1 playboy sa Five River Province, hinding-hindi siya maglalakas loob na isumpa si Brayden Leopold ng ganoon. At ngayon, nasangkot din siya. Sa kabaligtaran, mukhang lubos na nagulat sina Anna Harris at Heather Gonzalez. Hindi nila maintindihan kung bakit napakalaki ng mukha ni Brayden Leopold kay Elise Yarrow, hanggang sa puntong kahit na nagsalita si Elise Yarrow ng pag-alit kay Julius Reed, nanatiling hindi natinag si Brayden Leopold, na parang wala siyang narinig. Ngunit hindi nila alam, matutuwa si Brayden Leopold kung gagawa si Elise Yarrow ng anumang kalokohan, dahil maaari nitong masira ang reputasyon ng Atlas Leopold. Pagkatapos ng lahat, si Atlas Leopold ang kanyang karibal, at si Elise Yarrow ay kanyang kasintahan sa pangalan lamang. Siguradong susuportahan ni Brayden Leopold ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa Atlas Leopold. Madam Leopold, kung maaari mong kalimutan ang aking mga maliliit na pagkakasala at palayain mo ako ng isang beses lamang. Hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Nakikiusap ako sa iyo. Si Isandro Jackson ay wala na sa kanyang dating kay-abangan, at ngayon ay lumuhad sa harap ni Elise Yarrow, nagsusumamo ng desperadong. Sa sandaling ito, nakalimutan pa niya ang tungkol sa mga peklat sa kanyang mukha at tuluyang isinangkabi ang kanyang dignidad. Sa teritoryo ng Five River Province, mayaman man ang pamilya niya, hindi ito kapantay dito. Kawawa ka. Maya-maya lang ay sumugod si Joel Martin na parang baliw at hinawakan si Isandro Jackson sa buhok. Sampal. Sampal. Binigyan niya ito ng 2 solidong sampal ng buong lakas. Kung hindi dahil sa pagsuwi ni Isandro Jackson kay Brayden Leopold, wala siya sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Calvin Leopold, sinaktan mo ako. Dumudugo ang bibig ni Isandro Jackson, puno ng takot ang kanyang mga mata. Tila hindi siya makapaniwala na may tatamaan talaga si Joel Martin, at napakalakas niyan. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa labas, sa sobrang pagmamadali.
Nakasunod sa likuran nila ang ilang tao na umalalay kay Mr. Donkey, na hindi na makatayo. Piren Wilson. Nang makita ang mga dumating, si Joel Martin, na parang nakakapit sa isang lifesaver, ay galit na gumapang sa Thien Falls. Piren Wilson. Ipaghiganti mo ako. Nasaan ang aking tiyuhin? Nasaan ang aking tiyuhin? Ang Thien Falls ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa Golden Eagle Group, at ang kanyang pagdating ay nagbigay kay Joel Martin ng pag-asa. Paano nangyari ito? Nang makita ng Thien Falls si Joel Martin na bagbog, laking gulat niya. Ito ay Five River Province, sinong maglalakas loob na tretuhin ng ganito ang pamangkin ni Stanislaus Potter? Kung si Mr. Donkey ay hindi pa nakakasama ng kalahating araw, hindi sana siya sumama sa kanyang mga tauhan. Sino ang gumawa nito? Naikuyom ni Thien Falls ang kanyang mga kamao, ang kanyang tono ay napakalamig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 277, kumakain ako. Oo, bagamat madalas na irresponsible si Joel Martin sa kanyang mga pakikitungo sa negosyo, ang kanyang isip ay walang kabuluhan. Sa mahabang panahon na makisalamuha sa mataas na lipunan, naunawaan niya ang ilang katotohanan. Ang pag-atake kay Braden Leopold ay hindi maiisip, ang Thien Falls ay isang alipors lamang para kay Stanislaus Potter. Sa kabila ng kanyang malaking impluwensya, hindi siya mangangahas na kumilos ng walang ingat laban sa isang direktang inapo ng pamilya Leopold. Bukod dito, walang nakakaalam ng eksaktong katangian ng relasyon sa pagitan ng mga pamilyang Leopold at Potter. Kung ang pangyayaring ito ay magpapalalim ng lamat sa pagitan ng dalawa, tiyak na magdurusa ang pakikitungo ni Stanislaus Potter sa kanya. Kaya, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, itinuro niya si Julius Reed, ang taong mukhang may pinakamababang background ngunit siya rin ang pinakamayabang sa ibabaw. Si Piren Wilson, siya iyon. Siya ang nakabangga sa akin. Kahit na si Joel Martin ay brutal na binugbog ni Braden Leopold, hindi siya nang ahas na magtanim ng anumang sama ng loob sa pamilya Leopold. Sa halip, inilipat niya ang sisi kay Julius Reed, na naghahanap na gamitin si Piren bilang isang proxy para sa kanyang paghihiganti. Ang pakikitungo sa isang kabataang tulad ni Julius Reed, na walang pinanggalingan, ay parang nanghuhuli ng isda nang walang laman ang mga kamay para sa Thien Falls, ito ay hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap. Joel Martin, how can you blatantly lie? Ang nakabangga sa'yo ay malinaw na. Biglang tumayo si Anna Harris. Ngunit pagkatapos ng isang sulyap kay Braden Leopold, nilunok niya ang kanyang mga salita at itinama ang sarili. Ang taong nakatama sa iyo ay hindi si Julius Reed, hindi ka man lang niya ginalaw. Bagamat hindi siya nang ahas na akusahan si Braden Leopold ng direkta, gusto pa rin niyang manindigan para sa kainosentehan ni Julius Reed. Anna Harris, manahimik ka. Napabuntong hininga si Joel Martin, Piren Wilson, and this damn woman to. Dahil sa kanya kaya ako nabugbog sa ganitong estado. Nawalan ng dignidad, wala siyang pakialam kung gusto niya ito o hindi, kung hindi niya makuha, mas gugustuhin niyang sirain siya. Baliw ka talagang aso. Isang ekspresyon ng pagkasuklam ang bumalot sa pagsimangot ni Anna Harris. Julie, nang marinig ang pangalang Julius Reed, nagulat si Thien Falls. Sa huling handaan ng Wilson Group, marahas na sinaktan ni Julius Reed si Richard, at ginawa ito sa harap mismo ni Stanislaus Potter. Alam ng mga tao mula sa Golden Eagle Group na si Stanislaus Potter ay may malapit na relasyon kay Richard, na lubos niyang sinuportahan at pinaburan halos gaya ng Kwame Potter. Gayunpaman, ang gayong tao, na mahal ni Stanislaus Potter, ay nabawasan sa isang vegetative state at ngayon ay nakahiga sa isang ospital, na halos hindi makilala sa mga patay. At si Stanislaus Potter ay kumilos na parang walang nangyari, na walang interes na ituloy ang bagay na iyon. Ang mga bono ay umiral sa 7 tagapangalaga, na ang ilan ay mas malapit kaysa sa iba. Magkaibigan sina Austin Yero at Thien Falls. Personal na nakipag-usap si Austin kay Thayer Taylor at kalaunan ay sinabi sa Thien Falls ang tungkol dito, tapat na tinatalakay ang napakasalimuot na relasyon ni Boss Potter kay Julius Reed. Medyo gumagalang pa nga. Noong nakaraan, si Julius Reed ay itinuturing na isang pangunahing kaaway ng Golden Eagle Group para sa pagbali sa mga paa ni Kwame Potter, na nagudyok kay Stanislaus Potter na gamitin ang malawak na kayamanan ng grupo sa pagtatangkang hampasin ang Radcliffe Group.
Dahil dito ay lalong naguluhan ang Thean Falls. Magkaibigan ba o magkaaway ang dalawa? Bukod dito, kumalat ang mga alingawngaw na si Julius Reed ay isang mabigat na manlalaban, parang walang katapat niya. Kailangan kong tumawag. Sa isang hindi karaniwang pagkilos, biglang tumalikod ang Thean Falls at umalis sa Waterfront Pearl. Ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali ay naguguluhan sa lahat ng naruroon. Naisip ni Braden Leopold na si Thean ay tumatawag ng backup para harapin siya, at agad na sinenyasan ang sarili niyang mga tauhan sa isang sulyap, at mabilis na lumabas. Kung sila ay hadlangan, sila ay lalaban, kung hindi, sasamantalahin nila ang pagkakataong makatakas. Sa kritikal na sandali na ito sa sunod-sunod na labanan, hindi gusto ni Braden Leopold ang anumang mga sakuna. Kakatwa, nang marating ni Braden Leopold ang pasukan, nakipag-eye contact siya sa Thean Falls at nakaalis ng walang anumang hadlang. Lalo nitong ikinagulat si Joel Martin kung ano ang binabalak ng karaniwang agresibong kuya. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay muling pumasok sa restaurant ang Thean Falls, kasama si Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group. Tito, nang makita si Stanislaus Potter, lumakas ang mga hinaing ni Joel Martin. Tumatakbo palapit sa kanya na parang isang taong inaalihan, sumigaw siya, "Tito, kailangan mong tumayo para sa akin." Bang! Sa oras na maabot niya ang Stanislaus Potter, si Stanislaus Potter ay pinalayas na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos, dumiretso si Stanislaus Potter patungo kay Julius Reed. "Mr. Reed, kumakain ako." Dumampot si Julius Reed ng malaking yulang at masayang nagsimulang kumain. "Tumigil ka na sa pagpapanggap." Nagmura si Anna Harris sa loob, ito ay si Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group. Isang bumahing mula sa kanya, at nilalamig ang buong Five River Province. "Naiintindihan kong kumilos sa harap ng mga kabataang iyon, ngunit ang pagpoposisyon sa harap ni Stanislaus Potter ay katulad ng paghahanap ng kamatayan." Lumakad pa nga si Thean Falls, handang sumuntok kung kinakailangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo talaga si Stanislaus Potter sa tabi ni Julius Reed, tahimik na naghihintay ng hindi umiimik. Si Joel Martin ay talagang namangha, ano ang nangyayari sa lupa? Bakit ang kanyang karaniwang mapagmahal na tiyuhin, nang walang anumang pag-aalala para sa kanyang sariling mga pinsala, ay sinipa siya kaagad sa kanyang paglapit? At bakit siya magalang at magalang sa harap ni Julius Reed? Mula sa kanyang naalala, si Stanislaus Potter ay isang napakadominanteng tao. Makalipas ang mga 10 minuto, akmang hahakbang pasulong si Anna Harris at magsasalita, sa wakas ay natapos ng kumain si Julius Reed. "Ano ito?" Kumuha siya ng napkin at marahang pinunasan ang kanyang mga kamay na natatakpan ng sarsa, nang hindi man lang sumulyap kay Stanislaus Potter. "Nasaktan ka ng pamangkin ko, at tungkol sa bagay na iyon." Wala lang, nabugbog na siya. At saka, binugbog siya ng husto para lumuhad at humingi ng awa. Tumingin si Julius Reed kay Joel Martin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangungusap na iyon ay tumagos ng malalim sa puso ni Joel Martin, na mas masakit pa kaysa sa pagpatay. Bagamat nabugbog at namamaga, makikita pa rin ng isa ang malalim na pamumula sa kanyang mukha. "Bastard, pumunta ka dito at humingi ng tawad." Umungol si Stanislaus Potter, na tinakat si Joel Martin sa panginginig. Huminga ng malalim, si Joel Martin, hila-hila ang kanyang hindi matiis na masakit na katawan, dahan-daang lumapit kay Julius Reed, ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Paumanhin," utos ni Stanislaus Potter sa mahigpit na boses. Dahil sa sigaw na ito, napaluhod si Joel Martin sa takot, na hindi malinaw na bamulong, "Pasensya na, bulag ako para makilala ang isang matayog na tao." "Anna Harris, lahat ng gastos para sa pagkain at tirahan sa hotel na ito ay nasa tab ko. Kung kailangan mo ako para sa anumang bagay, hilingin lamang sa waiter na makipag-ugnay." Si Julius Reed ay hindi nag-abala kay Joel Martin, na nakaluhod sa lupa na parang aso, paimpul siyang bumangon at tinungo ang bakana ng perlas sa tubig. "Mr. Reed." Naabutan ni Stanislaus Potter mula sa likuran, bahagyang humihingi ng tawad, tungkol sa bagay na ito. "Mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin, pag-usapan natin ito mamaya," sabi ni Julius Reed nang hindi binibigyang pansin si Stanislaus Potter at mabilis na nawala sa bakana ng perlas sa tubig.
Mag-usap mamaya. Hindi niya nilinaw kung itutuloy niya ang isyo o hindi. Iniiwan ang bagay na nakasabit sa ulo ni Stanislaus Potter na parang kutsilyo, na nagdulot sa kanya ng patuloy na pagkabalisa. I-lock mo ang bastard na ito. Huwag mo siyang hayaang lumabas sa loob ng kalahating taon, kung hindi, mabali ko ang mga paa niya. Wala siyang silbi kundi manggulo. Paglingon ko, si Stanislaus Potter ay tumingin kay Joel Martin na may halong pagkadismaya at galit, at maririnig na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 278, ang dakilang pagkabuo ng apat na simbolo. Pagkatapos umalis sa Waterpearl, kinuha ni Julius Reed ang kanyang cellphone at nagtanong sa kabilang linya, kailan dumating ang Maurice Springs. Ang labanan sa Waterpearl ay humantong sa Maurice Springs na pinatalsik mula sa Wilson Pavilion, tumakas sa probinsya kasama ang nasugatan na Quanted Springs at Miles Cook sa hila. Ngunit sa loob lamang ng kalahating buwan, napansin ng mga especially iya ni Julius na muling lumitaw ang Maurice Springs sa Five River Province. Bilang dating tagapamahala ng Far East Branch ng Wilson Pavilion, si Maurice Springs ay may malaking koneksyon, at sa napakalaking kapangyarihan ng pavilion, hindi maiiwasan na ang ilan ay salungat sa kagustuhan ng Amadeus Fairbanks, na tinutulungan si Maurice Springs ng lihim. Kung hindi, paano papasok at aalis ang Five River Province ng isang lalaking lubhang nasugatan, na hindi napapansin ng mga tao ng pavilion? Hindi magdududa si Julius sa pagpapasya ni Amadeus Fairbanks, ngunit hindi rin masasabi ito para sa mga nasa ilalim niya. Kasabay ng balita tungkol sa pagpasok ni Maurice Springs sa Five River Province, nagkaroon din ng balita tungkol kay Benson Michael. Matapos ang panlilibak ni Julius Reed, ang anak ng pinakamayamang tao ng Gani Province ay nagpatawag ng isang malaking grupo ng mga katulong sa maikling panahon at ngayon ay nagmamaneho ng ilang mga sedan, patungo sa Waterpearl ng may agresibong puwersa. Ayon sa katalinuhan mula kay Lucan Davenport, kabilang sa mga taong ito ang isang tao sa antas ng Grandmaster na naging disipulo sa Marshall Temple noong kanyang kabataan, na may napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa paglipas ng mga taon, naging bodyguard siya para sa Michael family ng Gani Province, partikular na responsable para sa kaligtasan ni Benson Michael. Bilang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Michael, siya ay lubos na protektado. Sa pagkakataong ito, nang bumalik si Benson Michael sa bansa, ipinadala niya ang lahat ng mga taong ito upang maranasan ang buhay kasama si Joel Martin at ang iba pa. Hindi niya inaasahan na madapa siya sa Five River Province, na magdurusa ng pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Sa paglabas ng dalawang grupo ng mga kalaban, medyo nabagabag si Julius Reed. Hindi sa sobrang lakas ng mga kalaban, sa halip ay lumalamig ang panahon habang papalapit na ang taon. Ang Radcliffe Group ay naghahanap na mag-relist sa lalong madaling panahon at palawakin ang sukat nito. Sa pag-iisa ni Kella Radcliffe sa Radcliffe family, medyo nag-aalala si Julius Reed. Sa pag-iisip nito, sumulyap si Julius sa kanyang relo at mabilis na tumakbo patungo sa silangan. Makalipas ang halos 5 minuto, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki sa paligid ng parke. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair, nakasuot ng makapal na damit, nakapikit at nagpainit sa araw sa wheelchair. Kahit na malapit na ang gabi, kakaibang walang laman ang parke. Tinatangay ng bagzo ng hangin sa taglagas, ang tanawin ay tila malungkot. Dumating ka na, bakit palihim ka? Napatingin si Julius Reed sa halos 80 taong gulang na lalaki sa kanyang harapan at walang pakialam na nagtanong. Ngunit ang matanda ay tila walang narinig, naliligo pa rin sa liwanag ng paglubog ng araw, ang kanyang katawan ay marahang umiikot na para bang nagpapatunay na siya ay buhay pa. Kung hindi ka muna mag-strike, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng unang hakbang. Humakbang pasulong si Julius Reed, ang kanang kamay ay bumubuo ng isang daliri, diretsyong nakatutok sa noo ng matanda. Zerp! Nang malapit nang dumampi ang daliri niya sa noo ng matanda, biglang iminulat ng kaninang hindi tumutugon na elder ang kanyang mga mata, at mabilis na umikot ang wheelchair sa pwesto. Kasabay nito, itinapon ng matanda ang kumot sa kanya at pinalon ng malakas ang dalawang kamao. Whoosh! Nagsalubong ang magkabilang kamao, at tumayo si Julius Reed habang nakatalikod ang mga kamay, mahinahong pinagmamasdan ang matanda. Napakalakas mo, may mga tao akong nag-imbestiga sa iyo, ngunit wala silang nahanap.
Ito ay masyadong abnormal, bilang kaya mo, paano ka magiging isang ganap na hindi kilala? Dahan-daang tinanggal ng matanda ang maskara sa kanyang mukha, inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Maurice Springs, halos hindi ka na nakatakas sa iyong buhay sa huling pagkakataon, bakit ipinipilit mong ligawan si kamatayan ngayon? Malamig na tiningnan ni Julius Reed si Maurice Springs, habang patuloy na tumataas ang kanyang aura. Pinalo mo ang aking anak sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay, ang paghihiganting ito ay hindi ko maiiwan ng walang paghihiganti. Bahagyang pinitik ni Maurice Springs ang kanyang mga daliri, at 4 na kabataan ang lumitaw sa paligid ng parke. Ito ang 4 symbols formation na kakagawa ko lang, I wonder kung gusto mong kumuha ng leksyon. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, bumakas ang kumpiyansa sa kanyang mukha, at mabilis na pinalibutan ng 4 na disipulong iyon si Julius Reed. Noong huling ginamit ko ang 4 symbols formation, matagumpay kong napatay ang isang eksperto na nirerango ang ika-15 sa Heaven List. Ngayon, kahit mamatay ka, hindi mo kailangang magsisi. Dahan-daang bumangon si Maurice Springs mula sa wheelchair, pagkatapos sa isang hampas ng palad, hinati niya ang wheelchair sa kalahati. Basag. Sabayan pa ng malakas na tunog, nadurog ang wheelchair. Dahan-daang yumoko si Maurice Springs at naglabas ng longsword mula sa loob. Maliwanag, pagkatapos magdusa ng malaking pagkatalo noong nakaraang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay dumating siya na handa, na nangakong papatayin si Julius Reed sa Five River Province. Ikaw ay pinatalsik mula sa Wilson Pavilion ng Amadeus Fairbanks, ngunit maaari mo pa ring pakilyusan ang 4 na pangunahing disipulo. Pinalaki ni Julius Reed ang 4 na kabataan sa paligid niya, umiling-iling, lahat kayo ay may magandang kinabukasan, bakit sumunod sa kanya at sirain ang inyong mga inaasam-asam? Si Amadeus Fairbanks ay ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion, at ang kanyang salita ay kumakatawan sa lahat sa loob ng pavilion. Ngayong napatalsik na si Maurice Springs sa organisasyon, ang 4 na batang disipulo ay mahaharap din sa kaparusahan. Haha! Ang tanga na si Amadeus Fairbanks ay hindi nararapat na banggitin. Tinakpan ng pagmamataas ang mukha ni Maurice Springs, kung tutusin, patay ka na, kaya walang masamang sabihin sa iyo. Kinuha ko na sila para sumali sa Deep Cold. Alam mo ba kung ano ang posisyon ko ngayon? Ako ang taong namamahala sa Deep Cold's Far East Region, pangalawa lamang sa ilang pinuno sa organisasyon. Talaga, nabigo ang Pavilion Master na makilala ang tama at mali, at ang aking amo, pagkatapos ng mga dekada ng paglilingkod sa Wilson Pavilion, ay napatalsik sa organisasyon. Sumali kami sa Deep Cold at tumanggap ng mas mahusay na pagtrato kaysa dati. Bukod dito, sabi ng mga pinuno, hanggat pinatay ka, ang aking Panginoon ay maaaring maging bagong pinuno. Ang mga batang disipolo na ito ay may mga mukha na puno ng pagmamataas, halatang nambobola ng madalas sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ito ay naiintindihan, kung isasaalang-alang na maaari nilang dominahin ang isang lugar sa murang edad, tiyak na pinahahalagahan sila saan man sila magpunta. Julius Reed, dapat akong magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, paano ko nakuha ang pabor ng Deep Cold? Bukod dito, ang pagkamuhi para sa iyo sa loob ng Deep Cold ay hindi mas mababa kaysa sa amin. Ang pagpatay sa iyo ay hindi lamang paghihiganti ngunit magsisilbi rin bilang isang hakbang sa aking landas pasulong. Hinawakan ni Maurice Springs ang espada sa magkabilang kamay, dahan-daang itinaas ito, matugunan ang iyong wakas. Langit, Earth, Misteryo, Dilaw. Sigaw ng 4 na disipolo, bawat isa ay naglabas ng longsword mula sa likuran nila. Poksane. Bahagyang bumagsak ang talukap ng mata ni Maurice Springs, at parang kidlat, bumaril siya pasulong. Kasabay nito, ang kanyang longsword ay nakakabaliw na lumalazlaz. Whoosh! Napaatras si Julius Reed, marahas na itinulak pasulong ang 2 kamay. Ang mga talom ng espada ng mga batang disipolo ay direktang naglazlaz sa lupa sa ilalim ni Julius Reed, na nabasag ang mga ladrilyo at mga bato. Habang tumutusok ang longsword ni Maurice Springs patungo sa dibdib ni Julius Reed, mahigpit itong hinawakan ni Julius Reed gamit ang 2 kamay. Hubad na kamay na paghuli ng espada. Naghahanap ka ng kamatayan. Malamig na tumikim si Maurice Springs, habang ang longsword sa kanyang kamay ay biglang bumaliktad ng direksyon.
Klang! Agad na binitawan ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at mariing tinapik ang kanyang mga daliri sa talam ng espada. Sa panginginig ng longsword, nakaramdam ng pamamanhid si Maurice Springs sa base ng kanyang hinlalaki. Bagamat hawak pa rin niya ang espada, nagsimula siyang makaramdam ng pangamba. Nang samantalahin ang sandaling ito, mabilis na umatras si Julius Reed, iniwasan ang talam ng espada at lumitaw sa likod ng isang disipolo. Pagkatapos ay hinampos niya ang kanyang palad. Thud! Ang lalaking disipolo ay walang oras na iwagayway ang kanyang longsword at pinalipad sa langit, pagkatapos ay bumagsak ng malakas. Paano magiging ganito? Tumingin si Maurice Springs sa walang buhay na disipolo, na puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Ang Four Symbols Formation ay lubhang mazeland, paano ito madaling masira? Ang mga libro sa mga porma sayon na iyong pinag-aralan ay maaaring ako ang sumulat. Napangiti ang bibig ni Julius Reed, pagkatapos ay mabilis siyang nawala sa kinatatayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 279, Makitid na daan para sa mga kaaway. Ang tinatawag na Four Symbols Formation ay hindi hihigit sa isang diskarte na hinugot mula sa strange skill, na sinusuri ang mga direksyon kung saan maaaring umiwas ang kinubkob, at pagkatapos, batay sa mga posibilidad na ito, partikular na nag-aayos para sa mga batang disipulo upang madagdagan ang pag-atake, sa pakikipag-ugnayan kay Maurice Springs upang patayin ang kalaban. Hindi lang marunong sa martial arts si Maurice Springs, ngunit madalas din niyang pinag-aralan ang mga kakaibang kasanayang ito. Sa kasamaang palad, marami sa mga ito ang talagang, mga latak, na basta-basta naiwan ni Julius Reed. Ngunit kahit na ang mga latak na ito ay itinuring ng iba bilang mga kayamanan. Minaliit pa rin kita. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Maurice Springs, dahil hindi niya inaasahan na mawalan ng isang disipulo ng ganito kagas sa labanan. Ito ay normal, kung alam mo ang aking lakas, baka hindi ka maglakas loob na mag-isip tungkol sa paghihiganti. Lumingon si Julius Reed, tumingin sa kanila, at sa mabangis na pagtapak ng kanyang paa. Ang espadang nahulog sa lupa mula sa namatay na disipulo ay biglang napailing at lumipad diretso. Whoosh! Thunk! Sa isang mahinang pagtulak ng kanyang kamay, pinalipad ni Julius Reed ang espada ng napakabilis ng kidlat, na tumagos sa katawan ng isa sa mga alagad ni Maurice Springs. Abala ako, Palm. Malapit nang dumating ang tulong ko, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting umalis ka na agad. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalon si Julius Reed at agad na nawala sa loob ng parke. Habulin. Namumula ang mga mata ni Maurice Springs, at siya ay lubos na nagalit. Humingi man ng tulong ang kalaban, determinado siyang patayin din sila. Dahil nawalan na ng dalawang piling disipulo ng walang gaanong laban, paano siya makakapanindigan sa kanyang pagbabalik sa Deep Cold? Nabatid na ito ang naging proving ground niya matapos sumali sa Deep Cold. Kung ang kanyang unang labanan ay natapos na may ganoong pagkatalo at walang tagumpay, malamang na hindi na niya muling may angat ang kanyang ulo sa Deep Cold. Bagamat ang dalawang natitirang disipulo ay mahiyain, kinailangan nilang sumunod na mabuti sa likod ng Maurice Springs. Dahil ipinagkanulo ang Wilson Pavilion, siya lamang ang kanilang pinagkakatiwalaan. Kung talagang gusto ni Julius Reed na tumakas, walang makakahuli sa kanya, at hindi rin matukoy ni Maurice Springs ang kanyang kinaroroonan. Kahit na ang huli ay minsan nang naging manager ng Far East Branch ng Wilson Pavilion, na may martial strength na isa sa 10,000. Ngunit si Julius Reed ay kinailangan lamang na mag-iwan ng mga bakas na sinasadya, na naakit si Maurice Springs sa isang bitag. Samantala, sa isang highway na kumulang higit sa 10 kilometro mula sa Pearl on the Water, maraming itim na sasakyan ang nagmamaneho ng maayos. Young Master, mangyaring makatiyak. Ipapaluhod ko sa iyong paanan ang walang alam na taong ito, humihingi ng awa sa iyo na may mga panaghoy. Sa loob ng isa sa Mercedes, isang kalbong lalaki sa likod na upuan ang walang pakialam na nagsalita kay Benson Michael, na walang ekspresyon. Maging ang pagbigkas ng mga masasakit na salita, wala pa ring bakas ng mamamatay tao na hangarin na mahahalata mula sa kanya. Idris, I don't care how you do it, but you must make him kneel and beg for mercy. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Whoosh! Sinuntok ni Benson Michael ang upuan sa harap niya,
Mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamay. Bakas din sa mukha niya ang hindi maalis na galit. Tila naalala ang sabaw na ibinuhos sa kanyang ulo, kinuha ni Benson Michael ang kanyang kwelyo at huminga ng mahina. Kahit nakapagpalit na siya ng bagong damit at naligo sa hotel, naramdaman pa rin ni Benson Michael na may amoy na dumidikit sa kanya. Magtiwala ka, Panginoon, sinasabi sa akin ng aking mga impormante na iniwan niya ang perlas sa tubig. Ngunit hindi siya makakatakas, 20 minuto lang ang kailangan ko para itayo siya at ang kanyang mga tao sa likuran niya para humingi ng tawad. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Idris, patuloy na umiikot sa kanyang kamay ang isang string ng mga kupas na kwintas na kahoy. Tili, biglang huminto ang Mercedes. Ano ba? Natigilan si Benson Michael, na muntik nang mapasubsob sa upuan sa harap niya. Young Master, ang mga sasakyan sa unahan ay biglang huminto, pupunta ako ngayon at tingnan kung ano ang nangyari. Agad na binuksan ng isang bodyguard na nasa passenger seat ang pinto at nagmamadaling pumunta sa harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang bodyguard na humihingal at itinuro sa unahan, may isang binata na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaharang sa aming dinadaanan. Sino ang walang alam sa kamatayan? Itaboy siya. Si Benson Michael, na may paghihiganti sa kanyang isip at ngayon ay hawak ng isang tao, ay mas irritable. Ang aming mga tauhan ay lumapit sa kanya, at lahat ay binugbog. Medyo awkward ang paliwanag ng bodyguard, mukhang napakalakas ng kabilang partido, ang pinagsamahan naming 4 o 5 tao ay walang kapantay para sa kanya. Basura, sagasaan siya ng kotse, lalong naging irritable si Benson Michael. Ang sinumang humadlang sa kanyang paghihiganti sa sandaling ito ay kanyang kaaway. Young Master, hayaan mo akong pumunta at mag-imbestiga. Iminulat ni Idris ang kanyang mga mata at itinulak ang pinto ng kotse, naglakad papunta sa pinakaharap ng convoy. Gusto kong makita, sa loob ng araw na ito, kung sino lang ang maglalakas loob na salungatin ako. Pagkababa ni Idris sa sasakyan ay sumunod naman si Benson Michael sa likod. Ngayon, ang sino mang kumakalaban sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Pagdating ng grupo sa harapan ng convoy, nakita nila ang isang binata na nakatayo sa gitna ng kalsada na nakangiting nakangisi. Nakapalibot sa kanya ang mga gwardya na nakasuot ng itim na suit, nakakalat sa gulo. Ang mga lalaking ito ay namilipit sa lupa, naglalabas ng masasakit na daing. Ikaw kasi, nang makita ang binata, lumiit ang mga estudyante ni Benson Michael, at naikuyom niyang muli ang kanyang mga kamao. Siya si Idris. Ngayon, binuhusan niya ako ng sopas sa ulo at sinampal pa niya ako sa mukha. Habang nagsasalita siya, talagang sumilay ang isang ngiti sa mukha ni Benson Michael, napili mo ang landas ng langit ngunit hindi mo ito tinahak, at wala pang pintuan sa impyerno na nakapasok ka pa. Julius Reed, iniisip ko lang na hanapin ka, ngunit hindi ko inaasahan na ihahatid mo ang iyong sarili sa kamatayan. Ikanaway niya ang kanyang kamay at tinanong ang isa sa mga bantay sa tabi niya, siya ba ay nag-iisa? Kahit na ang pamilya Michael ay isang malaking sambahayan sa Gani Province, ang lugar na ito ay Five River Province pa rin kung tutuusin. Alam niya ang kasabihang, hindi kayang sugpuin ng isang malakas na dragon ang lokal na ahas. Kahit na si Julius Reed ay hindi ang lokal na ahas. Siya mag-isa, naghiwa-hiwalay na ang mga tauhan natin, wala ng tao. Nagmamadaling sagot ng guard, ang gayong kamangmangan sa buhay at kamatayan. Malamig na tumawa si Benson Michael at humakbang pasulong, lumuhad ka ngayon at humingi ng awa, at baka mabigyan kita ng landas upang mabuhay. Kung maglakas loob kang sumalungat sa aking kalooban, hindi ako tatutol na magayos ng aksidenteng kamatayan, para sa iyo. Sinulyapan niya ang SUV na nasa likuran niya at tumawa ng malakas, dahil nakatayo ka sa gitna ng kalsada. Palaging may taong nainom ng sobra at masagasaan ka, di ba? Isa itong tahasang pagbabanta. Ang lokasyon ng mga tao ay nasa isang national highway sa Five River Province, na kadalasang may kakaunting traffic. Lalo na ngayong malapit na ang gabi, mas naging desyerto ang daan. Sa kalagitnaan lamang ng gabi ay tahimik na dumaan ang malalaking truck sa kalsada para sa sobrang kargadong transportasyon sa lugar na ito. Ang mga salita ni Benson Michael ay hindi lamang isang banta, ngunit isang posibleng katotohanan. Paumanhin tungkol doon.
Humingi ng tawad si Julius Reed kay Benson Michael, masyadong matigas ang aking mga tuhod para yumuko. Paano kung lumuhad ka sa halip, at hindi kita papatayin ngayon, paano iyon? Ikaw, si Benson Michael, na galit, ay itinuro si Julius Reed at sinigawan ang driver, sagasaan siya. Tumango ang gwardya, naglakad pabalik sa driver's seat, at naglabas din ng isa pang bote ng puting alak mula sa storage box, sabay lagok. Habang ang amoy ng alak ay nagsimulang mapuno ang hangin, ang driver ay direktang lumipat sa pagmamaneho at malakas na idiniin ang accelerator. Boom! Sa matinding dagandong ng makina, bumilis ang SUV patungo kay Julius Reed. Kung siya ay tamaan, tiyak na siya ay patay ng walang pag-aalinlangan. Ikaw, ang lakas ng loob na lumaban sa akin. Habang pinagmamasdan ang lumaragasang SUV, napangiti ang mukha ni Benson Michael, at tuluyang naglaho ang mapang-ipong damdamin sa kanyang puso. Mabilis na nagsara ang distansya. 10 metro. 8 metro. 5 metro. 1 metro. Hindi man lang kumurap si Benson Michael, diretsyong nakatingin sa harapan, naghihintay na makita ang eksenang tinamaan at lumipad sa langit si Julius Reed. Boom! Sa wakas, bumangga ng husto ang SUV kay Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 280, nanghihiram ng kutsilyo para makapatay ng tao. Taliwas sa inaasahan, walang eksena kung saan ipinadala si Julius Reed na lumipad sa kalangitan. Ang driver, na parabang nataman ang isang solidong bagay, ay inilagay ang lahat ng mga airbag sa taxi. At mula sa kinaroroonan ng makina, nagsimulang umusok ang itim na usok, ang buong harapan ng sasakyan ay hindi nakikilala, lubhang napinsala. Sa harap ng gusot na hood na ito, si Julius Reed ay nasa takip ng makina ng kotse, at ang isa pang paa ay nadulas ng halos kalahating metro paatras dahil sa matinding lakas ng impact ng sasakyan. Ang aspalto sa lupa ay naiwan na may malalim at mahabang ukit bilang resulta. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Benson Michael na totoo ang kanyang nakikita. Paanong makakalaban ng ordinaryong lakas ng tao ang mga makinang ito? Kinusat niya ang kanyang mga mata, only to find that Julius Reed was standing right in front of the car, smiling at him. Nakakita ako ng multo. Sa pamamagitan lamang ng pagtitig ni Julius Reed, naramdaman ni Benson Michael ang lamig sa kanyang gulugad, at siya ay bumagsak sa lupa. Hindi pa siya nakakita ng anumang bagay na lumalaban sa langit sa kanyang buhay. Paumanhin, ang iyong driver ay lasing sa pagmamaneho. Ang kotse ay nawasak, at ang tao ay malamang napatay. Bumaba si Julius Reed sa sasakyan, at sa oras na iyon, namatay na ang makina, puno ng dugo ang loob ng taxi, at hindi sigurado ang driver kung patay na siya o buhay. Sino ka ba talaga? Napabuntong hininga si Benson Michael sa gulat, medyo nataranta ang kanyang mga sinabi. Palibhasa'y ipinanganak sa isang mayamang pamilya, nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga may kakayahang individual ngunit wala pa siyang narinig na sinumang nang ahas na harapin ang isang makinang bakal. Maging si Idris ay napakunot ang noo, mas mabilis na umiikot ang mga kahoy na butil sa kanyang kamay. Binata, sino ka ba para piliin ang landas na ito patungo sa wala? Malumanay na naglakad si Julius Reed, bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng panginginig ng puso ng isa. Ano ang gusto mo? Binabalaan kita, ang pamilya ko ay ang pamilya Michael, at wala tayong pangalawa sa Gani Province. Sa kabila ng kanyang mabangis na mga salita, ang mga paa ni Benson Michael ay galit na kumakayod sa lupa habang siya ay panik na umatras paatras. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, lumipad si Idris, ang kanang palad ay tumatama kay Julius Reed nang walang babala. Kung tama ang palad na ito, tiyak ang kamatayan. Bang! Nahaharap sa bigla ang pag-atake ni Idris, si Julius Reed ay nag-counterattack sa pamamagitan ng isang hampas ng palad. Whoosh! Matapos magpalitan ng hampas ng palad ang dalawa, umatras ng 3 hakbang si Idris, habang nanatiling hindi natinag si Julius Reed. Pambihira ang iyong mga kasanayan, Ginoo. Maaari ko bang itanong kung saan ka nagmula? Tanong ni Idris na bahagyang kumunat ang noo. Sa tunggalian sa pagitan ng mga eksperto, isang galaw lang ang kailangan para masukat ang lalim ng lakas ng kalaban. Matapos ang pagpapalitan ng palad na ito,
Naniwala si Idris na mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa lakas ni Julius Reed. Bagamat nabigla, gusto pa rin niyang alamin ang background ni Julius Reed. Ang ganitong kakilakilabot na kapangyarihan ay hindi maaaring pag-aari ng isang walang tao. Sobrang kalokohan. Lumaban ka kung lalaban ka, umalis ka kung hindi. Sa totoo lang, wala sa oras ang senior kong kapatid, at pagdating niya, mamamatay kayong lahat. Nagsalita si Julius Reed ng may labis na pagmamataas, hindi man lang sineseryoso si Idris. Ang ganitong uri ng mapagmataas na ugali ay walang alinlangan na nagparamdam kay Idris, isang kilalang tao sa loob ng maraming taon na nag-uutos ng paggalang bilang isang elder sa mundo ng martial arts, na labis na nagalit. Ngayon, ang pangungutya ng isang basa sa likod ng mga tainga na kabataan ay sapat na upang mag-alab ang nakamamatay na layunin. Higit pa rito, sa pag-iisip sa pagbanggit ni Julius Reed na nasa malapit ang kanyang nakatatandang kapatid, mas naging determinado si Idris na patahimikin sila sa pamamagitan ng pagpatay. Bagamat malakas ang kalaban, tiwala naman si Idris na kaya niyang isakatuparan ang pagpaslang batay sa dati nilang palitan. Napakalakas ni Julius Reed, ngunit para kay Idris, hindi pa rin isyo ang pagpatay sa kanya. Patayin siya. Si Benson Michael, na natakot na naninigas sa lupa, ay nagpakawala ng dagandong, halos parang masayang maingay na alulong. Dahil tumanggi kang ibunyag ang iyong paaralan, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pambubuli sa kabataan. Marahas na pinutol ni Idris ang string ng mga kahoy na kwintas, pinaputukan ito ng napakalakas. Whiz! Ang mga butil, na may dalang mapanirang puwersa, ay nag-strike sa hangin, dumiretso kay Julius Reed. Sa sandaling ginawa ni Idris ang kanyang hakbang, ito ay isang nakamamatay, naghahanap upang tapusin ang labanan ng mabilis at makatakas kasama si Benson Michael. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang pinakamatandang alagad sa bibig ni Julius Reed. Kung siya ay isang top-notch master, napakadali para sa kanya na maging dehado sa isang 2-against-1 fight. Bang! Bang! Ilang butil ang dumaan sa katawan ni Julius Reed, diretsyong tumagos sa metal ng humaharurot na sasakyan at lumabas sa kabilang panig. Kung ang gayong malakas na puwersa ay tumama sa isang tao, malamang na namatay sila kaagad. Matapos masaksihan ang lakas ni Idris, naging excited si Benson Michael. Narinig lang niya ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang bodyguard na ito, ngunit sa mismong pagsaksi nito, napagtanto niya na ito ay walang kulang sa isang superhuman. Ang kakayahang hampasin ang mga kahoy na kwintas gamit ang hubad na mga kamay, na nakamit ang epekto na katulad ng mga baril, hindi kailanman nakita ni Benson Michael ang ganoong bagay sa kanyang buhay. Hindi lang siya, tulala din ang mga kasamang bodyguard. Ganito pala kalakas ang tiyuhin na laging kasama nila. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat sa kanila. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake, pagkatapos makaiwas ng ilang butil, biglang itinulak ni Julius Reed ang kanyang mga kamay pasulong. Diretso niyang dinurog ang mga papasok na kahoy na kwintas na naging pulbos. Nandito na ang panganay kong alagad, patay na karne ka. Sinulyapan ni Julius Reed si Idris, nakatatak sa lupa, at, tulad ng tsinggong sa mga pelikula, ay agad na nawala sa harap ng lahat. Nang makitang nakatakas ang kalaban, paano siya bibigyan ni Idris ng pagkakataon? Naisip niyang hindi lang siya kayang talunin ni Julius Reed at sinusubukan niyang tumakas. Ang pagpapakawala sa gayong kalaban ay parang pagpapakawala ng tigre pabalik sa bundok nito, isang pinagmumulan ng walang katapusang problema. Protektahan mo ang iyong master, huhulihin ko ang taong ito. Idris instructed the bodyguards and made a move to pursue. Whoosh! Ngunit sa pagkakataong iyon, isang malamig na liwanag ang dumaan, diretsyong tumusok sa leeg ni Idris. Klang! Sa isang kritikal na sandali, pinilipot ni Idris ang kanyang katawan sa hindi kapani-paniwalang anggulo, iniiwasan ang nakamamatay na matalim na nakatagong sandata. Sa likuran niya, nabigo ang isa sa mga bodyguard na makaiwas sa oras, at naimpal ng longsword, na nakapinpatay sa tabi ng isang malaking puno. Whir! Sabay-sabay na dumating si Maurice Springs kasama ang 3 disipulo sa harap ni Idris. Natural na ipagpalagay na sila ang mga katulong na tinawag ni Julius Reed. At si Idris, nang makita ang kabilang partido na gumawa ng unang hakbang, ay ipinalagay na si Springs ang pinakamatandang alagad na binanggit ni Julius Reed.
Nang walang anumang labis na salita, pinaikit ni Springs ang kanyang mga mata at sumigaw, "Patayin." Sinusubaybayan niya si Julius Reed at kara-rating lang dito, nadiskubre na master din pala ang kalaban niya. Naghahanap ng kamatayan. Tumakbo si Idris, umaakyat patungo sa dalawang disipulo ng Maurice Springs na may hawak na mahabang espada. Bang! Bang! Pagharap sa dalawang batang disipulo na may mga mahabang espada na umaakay sa kanya, hinawakan ni Idris ang dalawang kamay, direktang pinutol ang magkabilang longsword. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga palad sa katawan ng mga alagad ni Springs. Pumalakpak. Ang dalawang kabataang alagad ay pinalipad at bumagsak sa lupa, minsang nagkumbulsyon bago nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay. Tunay na isang guro. Ngayon, para sa pangahas na patayin ang aking mga disipulo, maghanda upang mawala ang iyong buhay. Ang mga mata ni Maurice Springs ay kumikinang sa malamig na liwanag habang hawak niya ang kanyang espada para hampasin. Hiwain. Ang welga na ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, ang hangin mismo ay tila napunit, na naglalabas ng isang matalim na ingay. Klang! Mabilis na umatras si Idris, hinawakan ang isang pinto ng kotse gamit ang isang kamay at malakas itong hinampes sa espada ni Springs. Ngayon, kahit na ang buhay ko ay kabayaran, kailangan kitang patayin. Marahas na binaluktot ni Idris ang pinto ng kotse sa kalahati at galit na binasag ito pasulong. Basag. Ang makapal na bakal ng pinto ng kotse ay naputol sa kalahati ng espada ni Springs, kasing dali na parang pakwan.